Mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Bago rin po ako simula, samahan niyo po ako manalangin bago po ako simula. Panginoon namin Diyos, na ibang mapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa opportunity po na ito na hingin po sa amin upang kami po ay magbahagi ng iyong mga salita. Panginoon, nawa sa hapon po na ito ay marami pong matutunan ang aming mga kapatiran at upang magiging mas malakas po ang kanilang pananampalataya po sa inyo. Nawa, ang lahat po ng aming masabi ay mga katotohanan lamang po, Panginoon. Gabayan niyo po ako at ito ang sinasama pinadalangin sa matamis na Panginoon Jesus. Amen. Isang mapagpalang hapon po muli mga kapatid. Ako po ay lubos na natutuwa na ako po ay muling napasama sa mga magsasalita po sa araw po na ito. Ang una po ako napasama ay sa 7 last year po. At ngayon po ay dito po sa the fruit of the Holy Spirit. Ang napunta po sa akin ay ang panglimang karakteristik po. Yun po ay ang kindness. Binigay po sa akin ito siguro po kasi kindness po eh. Lagi po nakita sa akin. Pinamagatan ko po itong mensahe po natin sa hapon na ito na ang kabaitan at ang krus ni Kristo. Ang tunay na kabaitan at ang krus ni Kristo. Ang tunay po na kabaitan ay nakikita po sa pamumuhay na nakaugat sa pag-ibig ng Diyos at malinaw na nahayag sa pang-araw-araw na buhay. At iba po pagbulay-bulayan ng ating pong mensahe na kabaitan. Ano nga po ba ang tunay na kabaitan? Ayon po sa Biblia mga kapatid, ang kabaitan ay hindi lamang panlabas na pagiging mabait o magalang. Ito po ay pag-ibig na may kasamang gawa, may sakripisyo, at taos-pusong malasakit na nakikita po at naranasan sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ang ganitong kabaitan po mga kapatid ay nagmumula po sa pusong binago ng Diyos, pusong marunong umunawa, magpatawad, at magmahal kahit mahirap. Hindi po ito natural na bunga ng makasalanang puso, kundi resulta po ito ng patuloy na paggawa ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Sabi po, nasulat po sa Efeso 4:32, maging magandang loob kayo sa isa't isa, mabagin at magpatawad sa isa't isa. Pinapakita lang po dito mga kapatid na kabaitan po ay may kinalaman sa relasyon kung paano po natin itrato ang iba. Lalo na po kapag may sakit, may galit po o hindi pinagkaunawaan. Kapag naranasan na po natin ang biyaya at kapatawaran ng Diyos, ang kabutihan po ay nagiging natural lang po sa natugon at patotoo sa pananampalataya kay Kristo. Ang pinagmulan ng kabaitan ay ang Diyos. Una po dito ay ang Diyos ang pinagmulan. Ang tunay at dalisay na kabaitan po, mga kapatid, ay nagmumula sa Diyos. Siya po ang pinagmulan ng mabuti, wasto at mga tulungan. Ang kanya pong karakter ay perpektong wara, tapat, mahalaga, magpatawad, at mapagmahal. Sabi po sa Galatia 5:22-23, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Dito po, nakita po natin na ang kabaitan po ay bahagi ng bunga ng Espiritu. Gawa po ng banal na Espiritu sa buhay ng mananampalataya. Hindi po ito simpleng disiplina o mabuting asal lamang po. Bunga din po ito ng malapit na ugnayan sa Diyos. Kabaitan bilang misyon. Kapag naunawaan na po ang kabaitan ay mula sa Diyos, nagiging malinaw na po ang layunin at hindi lang para po maging mabuting tao, kundi maging daluyan po ng kabaitan ng Diyos. Sa mundo, isa lang po ang misyon, hindi lang pagiging personal po na katangian. Ang krus po ay ang kabaitan po ng Diyos. Ang krus po ni Kristo ang pinakamataas at pinakamatinding pagpapakita po ng kabutihan ng Diyos. Dito po natin makikita na ang kabutihan po ng Diyos ay hindi lamang ipinahayag sa salita, kundi isinakatuparan pa po ito sa isang dakilang gawa ng sakripisyo. Makita po natin, mababasa po natin sa Roma 5 na
Inahayag ng Diyos ang pag-ibig niya nang mamatay si Kristo para sa atin habang tayo'y makasalanan pa. Dito po, no, pinakita po ng Diyos na ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan pa ay si Kristo po ay namatay para sa atin. Kasi nung nandun po siya sa cross, diba po, si Kristo po yung nagligtas po sa ating mga kasalanan. Dapat po, tayo po yun eh. Tayo po yung ipapawad doon. Ngunit, ginawa po ito ng paraan ng Diyos. Sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sakripisyo at pag-asa. Ang krus po ni Kristo ang pinakamataas at ang kabaitan na may pagtitiis. At lubos po na pagbibigay sa sarili at pinagmumulan po ng pag-asa sa bagong buhay. Sabi po din sa John 3:16, no? Ibig sabihin po dito na ang pag-ibig po ang nagtulak sa kanya po na ibigay po ang kanyang bugtong na anak upang ang sanglibutan po ay maligtas. Kung naunawaan lamang po ng tao ang ginawa po ni Kristo doon sa krus, magiging natural po ang pagiging mabait. Ano nga po ba ang pinakita ng krus? Ipinapakita po ng krus na ang ilang mahalagang katotohanan tungkol po sa kabutihan ng Diyos. Una po mga kapatid, malinaw po na inahayag nito na hindi po natin karapat-dapat ang kanyang kabutihan o kabaitan. Walang gawa o pagsisikap po ng tao ang sapat po upang matamo ang kaligtasan. Sa po dyan, no? Mababasa po natin yan sa Efeso 2:8-9. Pangalawa po, ang kabutihan po ng Diyos ay laging may kasamang sakripisyo. Ang kaligtasan po ay hindi libre sa halaga. Ito po ay binayaran ng dugo ni Kristo. Mababasa po natin sa Efeso 2:8-9 po yung lahat po. Sa tawag sa bagong pamumuhay. Ang krus po ay paalala po sa atin na pamumuhay para sa iba, na magpatawad, magmahal, at maglingkod sa araw-araw. Ang krus po talaga ang paalala po ng kabaitan ay ang kabaitan ay hindi na po na binigay po sa atin ni Diyos ay nakatuon po sa atin sa araw-araw na buhay at pag-alala sa krus. Ay umaabon po sa bawat Kristiyano na piliin po na magpatawad kaysa magtanim ng galit, magmahal kaysa gumanti, at maglingkod po kaysa magagad ng pangsariling kapakinabangan. Kaya po tayo ibigin po natin ang Diyos sa buong puso, isip at kaluluwa. Ibigin niyo rin po ang inyong mga kapwa gaya po ng inyong sarili. Bakit nga po ba mahalaga ang kabaitan na nakabatay sa krus, mga kapatid? Tugon po sa patawaran ni Kristo. Dahil tayo ay pinatawad, narapat din tayong magpatawad sa iba. Nasusulat po yan sa Efeso 4:32. Ang biyaya tinanggap natin, ang batayan po sa pakikitungo sa kapwa. Kaya po mga kapatid, kung may nakakagawa po sa ating mga kasalanan, patuloy po natin silang patawarin. Dahil tayo nga po, pag nakakagawa po tayo ng kasalanan at humingi po tayo ng tawad sa Diyos, patuloy din po tayong pinapatawad ng Diyos. Kaya wala po tayong rason na hindi mapatawad sa ating mga kapwa. Dahil kung di po tayo papatawad, di rin po tayo papatawarin ng Diyos. Pag-ibig na may pinagmulan. Tayo po ay umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Nasusulat po yan sa 1 John 4:19. Dito po na ang kabaitan na hindi obligasyon po, kundi pasasalamat na sinasabuhay. Sa pangatlo po ay ang matatag at nagpapagaling. Kapag nakaugat po sa krus, hindi na po madaling mapagod o maging kondisyonal ang kabaitan. Ito po ay nagiging matatag sa pagsubok, naghihilom ng relasyon, at nagpapatotoo sa pag-ibig ng Diyos. Paano nga po ba natin isasabuhay ang kabaitan? Una po ay pagkapatawad kahit mahirap. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kabaitan doon sa krus sa pamamagitan ng pagkapatawad sa lahat ng kasalanan ng mga tao. Kaya tayo po, mga kapatid, ay magiging madaling magpatawad sa mga sama ng loob na nakakasakit po sa atin.
Sabi po sa Mateo 6:14-15, sapagkat kung papatawarin ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, kayo rin naman ay papatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang mga tao, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Gaya po ng sabi ko po na kanina dun sa pag namin nakagawa po sa ating mga kasalanan, patuloy po natin silang patawarin. At dahil po, gaya po sabi ko, tayo po kung nakagawa po tayo ng kasalanan at humingi po tayo ng tawad, patuloy po tayong pinapatawad ng ating Panginoon. Pangalawa po, di makasariling pag-ibig. Tumulong sa kapwa kahit walang kapalit. Maging mahinahon sa pananalita at magalang sa pakikitungo. Kabaitan, dito po ay makita pa natin ang kabaitan ay madaling makita ng iba. Sabi po sa Colossus 4:6, ang inyong pananalita ay laging maging kalugod-lugod at may asin upang malaman ninyo kung paano kayo sasagot sa bawat isa. Kaya nga po mga kapatid, kung tunay po natin naunawaan ang ginawa po ng ating Panginoon sa krus, ito po ay magtutulak sa atin upang maging mabait sa kapwa. Sapagkat yung lalim at lawak na pagliligtas ng ginawa niya ay isang malaking dahilan upang maging mabait po tayo bilang isang mananampalataya at kapwa-tao sa iba. Sa pangatlo po ay ang pagpapakumbaba at pag-asa sa Diyos. Ayon po sa Colossus 3:12, magbihis ng kabagan, kabutihan, at kababaang loob sa lahat ng aspeto ng buhay sa tulong ng panalangin. Bunga ng kabaitan na nakaugat sa krus. Malinaw at makapangyarihan po ang bunga ng kabaitan na nakaugat sa krus ng ating Panginoon. Unang point po dyan ay nagbibigay liwanag sa iba. Mateo 5:16, hinikayat ang dito po ay mabasa po natin na hinikayat ang mga mananampalataya na hayang lumiwanag ang kanilang ilaw sa harap ng tao. Kung saan po, tayo po ay dapat po makita po ng iba na umiilaw po ang ating mga ilaw. Dahil kung hindi po niya ito nakikita, ay hindi rin po ito nagbibigay liwanag sa iba na nakikita po sa atin na wala po tayo ilaw at kumbaga nasa ano po tayo, dilim, ay hindi po sila nagbibigay liwanag sa iba. Nagdadala ng tao sa Diyos. Nakita nila ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng kilos ng kanyang mga tagasunod. Umaabot sa buhay ng iba at nagbibigay luwalhati, hindi lamang pansamantalang kabaitan. Ang ganitong kabutihan po ay nagdadala po ng tao sa Diyos. Dahil nakita po nila ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga kilos at kanyang mga tagasunod. Ikatlo po ay patunay ng pagbabago ng buhay. Ang tunay na pagbabago. Ang binago ng Diyos ay makilala hindi lamang sa salita, kundi sa pamumuhay. Tahimik ngunit makapangyarihang patotoo ng Ebanghelyo. Ang bunga po ng kabutihan ay ito po ay hindi lang pasamantalang kabutihan, kundi pangmatagalan po na impluwensya na umabot po sa buhay ng iba at nagbibigay po luwalhati sa Diyos. Ang bilis po, no? Para po sa ating conclusion, papangasang kaisipan. Sa patatapos po, mga kapatid, tandaan po natin na ang tunay po na kabaitan ay hindi lamang pagiging mabait, kundi isa pong buhay na lubos na nakatuon kay Kristo. Ang krus po ang pinakamalinaw at pinakadakilang larawan ng kabaitan ng Diyos, na kung saan po ay puno po ng pag-ibig, sakripisyo at biyaya. Dahil po sa krus, mga kapatid, tayo po ay tinawag hindi lamang upang tumanggap ng kabaitan, kundi upang isabuhay at ipamahagi ito sa iba araw-araw. Ang hamon sa bawat mananampalataya po, mga kapatid, ay mamuhay sa
sa paraang ang kanyang kilos. Panalita at pag-uugali ay dapat po sumasalamin sa ginawa ni Kristo. Sa ganito pong paraan, mga kapatid, ang kabaitan ay nagiging hindi lamang aral na pinapakinggan, kundi katotohanang isinasabuhay para sa ikakaluwalhati ng Diyos at ikakabuti ng kapwa. May isa lamang pong, yan po, yung verse po na yan ay gusto kong i-share po sa inyo at iwanan po sa inyo at sabay-sabay po natin basahin. Kawikaan 11:17. Ang mabait na tao ay gumagawa ng kabutihan sa kanyang sarili, ngunit ang malupit ay nagbibigay ng kapamakan sa kanyang sarili. Yun lamang po at God bless you.